Hoy kuya, halika nga rito. Bigyan kita ng anak, gusto mo? Iyan ang mga salitang binitiwan ng isang babaeng opisyal ng militar ng Amerika nang makita niya ang isang lalaking Pilipino na tumatakbo sa dalampasigan ng Waikiki sa Hawaii. Itinuro ng blondeng kapitan ang lalaki at humalakhak ng malakas. Sa likuran niya, apat pang Amerikanong sundalo ang sumabay sa masayang tawanan. Ayaw mo ba ng superior na lahing Amerikano? Puno ng pang-aalipusta ang kanyang boses. Hindi umimik ang lalaki. Walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Tahimik lang siyang dumaan sa tabi nila. Mukha lamang siyang ordinaryong lalaking Asyano na nasa kalagitnaan ng kanyang 30s, nakasuot ng kulay abong sportswear, tahimik na nagjo-jogging walang ipinagkaiba sa isang turista. Tiningnan siya ng babaeng opisyal habang lumalayo, at suminghal. Walang kuwenta. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, ang mayabang na mukha ng kapitan at ng kanyang mga kasamahan ay namutla na parang papel. Sila'y nakatayo ng tuwid sa harap ng lalaking iyon. Nanginginig ang mga kamay. Ano ang nangyari? Sino nga ba talaga ang lalaking tila ordinaryo na tahimik na tiniis ang kahihiyan? Ang kuwento ng kamanghamanghang pagbaliktad na ito ay nagsimula noong umaga. 3 araw na ang nakalipas. 6:00 ng umaga, ang Waikiki Beach sa Hawaii ay pambihira ang katahimikan. Ang Diamond Head Crater ay namumula sa sinag ng umaga. At sa puting buhangin, iilan lamang ang maagang nag-eehersisyo. Si Miguel Reyes, na nakasuot ng kulay abong Nike running shirt at itim na shorts, ay pantay ang takbo. Nakasuot siya ng AirPods, pinapanatili ang kanyang paghinga habang gumagalaw sa gilid ng baybayin, isang gawain na kanyang pinanatili tuwing umaga. Sa loob ng mahigit 20 taon, tanging ang alon at ang huni ng mga seagull ang maririnig. Isang mapayapang umaga. Walang emosyon ang mukha ni Miguel. Nakatingin lang siya sa unahan at tumatakbo. Ito ang kanyang 3 araw sa Hawaii. At ang kanyang hitsura ay ganap na tulad ng isang ordinaryong turista. Tahimik na tumatakbo ng mag-isa, kumakain sa restaurant ng mag-isa, at naglalagi sa kanyang silid sa hotel ng mag-isa. Walang sinumang nakapansin kung sino siya. Hoy! Ikaw! Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Nagpatuloy sa pagtakbo si Miguel. Akala niya'y hindi siya ang tinatawag. Hoy! Kaibigang Pilipino. Sa pagkakataong ito, malinaw na, nagdahan-dahan si Miguel at lumingon. 5 tao na nakasuot ng uniforme para sa ehersisyo ng US Army ang tumatakbo papalapit. Kulay abong t-shirt, itim na shorts. Malinaw na nakatatak ang logo ng US Army. Nangunguna ang isang blondeng babaeng sundalo. Mahigit 1.75 metro ang taas, matipuno ang katawan, nakatali ang buhok na parang buntot ng kabayo. Sa balikat ng kanyang damit, naroon ang ranggo ng isang kapitan. Hoy! Pilipino ka, di ba? Huminto ang babaeng opisyal sa harap ni Miguel. Hindi man lang siya mukhang hinihingal. Tumango lang si Miguel. Diyos ko! Mag-isa lang siya. Lumingon ang babaeng opisyal sa kanyang mga kasama. At ang 4 na lalaki sa likuran ay humalakhak, lalo na ang matangkad at malaking itim na lalaki. Siya ang pinakamalakas tumawa. Latangkad, ang pinakamalakas tumawa, ang name tag sa kanyang dibdib ay nagsasabing Tom Harrison. Hoy Tom! Ganito ba kaliit lahat ng Pilipino? Sabi ng babaeng opisyal. Nagsimula siyang maglakad paikot kay Miguel. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa, na para bang nagmamasid ng isang hayop sa zoo. Gaano ka katangkad? Siguro mga hindi sumagot si Miguel, tahimik lang na nakatayo. Mas pandak pa yata sa inaakala ko. Totoo nga siguro ang sabi-sabi tungkol sa mga lalaking Pilipino. Ano? Ang mga asul na mata ng babaeng opisyal ay tumingin kay Miguel na may halong pangungutya. Ang kanyang name tag ay may nakasulat na Kate McVeigh. Si Kapitan Kate ay tumayo mismo sa harap ni Miguel. Inilapit ang kanyang mukha at sinabing, Hoy, yang sayo ba? Tumatayo? Bahagyang nanigas ang mukha ni Miguel. Alam na alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon. Tinitigan niya lamang ito ng diretso sa mata. Naiintindihan mo ba ako? Marunong ka bang mag-Ingles?
Sinundot-sundot ni Kapitan Kate ang dibdib ni Miguel gamit ang kanyang daliri. Subukan mong patayuin, kung magagawa mo yan. Isang malakas na tawanan ang muling umalingaw mula sa likuran. Kapitan, sobra na yata yan, sabi ni Big Tom habang tumatawa, ngunit ang kanyang tono ay hindi pumipigil, bagkus ay nanggagatong pa. Anong sobra? Nagsasabi lang ako ng totoo, nagkibit balikat si Kapitan Kate. Humakbang siya palapit kay Miguel. Ang distansya nila ay napakalapit na halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Hoy, kaibigang Pilipino! Bumaba ang kanyang boses. Kung magagawa mo yon, bibigyan kita ng espesyal na anak? Ano? Ayaw mo bang magkaroon ng anak na may superior na lahing Amerikano? Sa isang saglit, bahagyang nanginig ang kamao ni Miguel. Hinigpitan niya ang pagkuyom nito at dahan-dahang iniluwa. Huminga siya ng malalim, walang nagbago sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Isang malamig at tahimik na tingin na nagpipigil ng isang bagay. Walang kwenta. Suminghal si Kapitan Kate. Sige na, mag-jogging ka na lang ng mabuti. Dahil yan lang naman ang kaya mong gawin. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng masamang espiritu. Dahan-dahang tumalikod si Miguel at nagsimulang tumakbo muli. Pinabilis niya ang takbo at mabilis na nawala sa paningin. Ang tawanan ay naririnig pa rin mula sa likuran. Ganyan talaga ang mga Pilipino. Di marunong magsalita. Madaling apihin. Unti-unting humina ang mga boses. Patuloy pa rin sa pagtakbo si Miguel. Ang kanyang paghinga ay nanatiling regular, ngunit ang kanyang puso ay bahagyang bumilis. Tumatakbo siya hanggang sa dulo ng dalampasigan, sa isang lugar na walang tao, bago siya huminto. Tumingin siya sa dagat, kung saan ang mga alon ay paulit-ulit na humahampas at umaatras. Kinuyom ni Miguel ang kanyang kamao at binuksan. Isang kamay na sinanay sa loob ng mahigit 20 taon. Isang kamay na sinanay upang pabagsakin ang kalaban, gumamit ng sandata, at puksain ang target. Ngunit ngayon, ito'y nanginginig lamang. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang bagay na nagsimulang gumalaw. Isang bagay na pinigilan sa loob ng mahigit 20 taon. Isang bagay na tiniis niya bilang isang sundalo. Isang bagay na kinailangan niyang itago para sa misyon. Ito ay unti-unting nagigising. Naramdaman ito ni Miguel, ngunit sinubukan niyang balewalain. Hindi pa ito ang tamang panahon. Nagsimula siyang tumakbo muli ng dahan-dahan, pabalik sa hotel. Ang kanyang likod ay mukha pa ring ordinaryong turista, ngunit sa loob niya may isang bagay na nagbabago. At ito ay simula pa lamang. Nang hapong iyon, si Miguel ay nasa food court na eksklusibo para sa mga tauhan ng militar ng Amerika malapit sa Pearl Harbor. Sa totoo lang, bihira ang mga sibilyan dito. Ngunit mayroon siyang espesyal na sadya. Mayroon siyang usapan na makipagkita kay Mang Tonyo, isang Phil-Am na nagmamay-ari ng isang maliit na kainan. Si Mang Tonyo ay isang lalaking nasa edad 50, mukhang mabait, at isa ring veterano. Miguel, iho, ang tagal nating di nagkita. Masayang nakipagkamay si Mang Tonyo sa kanya. Anong sadya mo rito? Kakain lang po ng tanghalian. Mahinahong sagot ni Miguel. Nag-usap sila sandali. Inanyayahan ni Mang Tonyo si Miguel na dumaan sa kanyang karinderiya na malapit doon para sa hapunan bago siya unang umalis. Nagpasya si Miguel na manatili sa food court at kumain na lang muna ng hamburger. Ang food court ng Navy Exchange ay maluwag. Mga bandila ng Amerika ang nakasabit sa kisame at ang mga pader ay puno ng mga larawan ng militar. Mga larawan mula sa Iraq, Afghanistan, mga larawan ng mga sundalo. Pumila si Miguel sa counter ng Burger King. Sa unahan niya ay ilang pamilya ng militar at karamihan sa mga mesa ay may mga taong nakasuot ng uniforme. Umorder siya at kinuha ang kanyang numero. Kailangan niyang maghintay ng mga 15 minuto. Pumili si Miguel ng isang sulok, umupo, at tahimik na naghintay. Inilagay niya ang papel na may numero sa mesa at nag-scroll sa balita sa kanyang telepono. Ang paligid ay maingay.
Ang tawanan ng mga sundalo, ang takbuhan ng mga bata, at ang tunog ng pagluluto mula sa kusina ay naghahalo-halo. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na tawanan ang narinig mula sa pintuan. Tumingin si Miguel, si Kapitan Kate at ang kanyang grupo. Lahat silang 5 ay nakasuot ng kanilang pang-araw-araw na uniforme. Olive drab na t-shirt, khaki pants, at may ilan pang nakasuot ng baseball cap. Pumasok sila habang maingay na nagtatawanan. Grabe, nakamamatay ang training kanina. Malakas na sabi ni Big Tom. Training na ba yon? Warm up pa lang yon. Tumawang sagot ni Kapitan Kate. Yumuko si Miguel, nagkunwaring tumitingin sa telepono upang iwasan ang kanilang tingin. Umaasa siyang hindi siya makikilala. Ngunit hindi ito nangyari. Teka, sabi ni Kapitan Kate. Hindi ba yung Pilipino yon? Yung nakita natin kaninang umaga? Nagkunwari si Miguel na walang narinig. Patuloy siyang tumingin sa telepono. Hoy, kaibigang Pilipino! Malakas na tawag ni Kapitan Kate. Lahat ng tao sa paligid ay napalingon. Napilitang tumingala si Miguel. Nakangiting lumapit si Kapitan Kate. Sumunod din ang 4 na lalaki. Diyos ko! Ikaw nga! Tumayo si Kapitan Kate sa harap ng mesa ni Miguel. Anong ginagawa mo rito? Paanong nakapasok ang isang turista rito? Hindi sumagot si Miguel. Tinitigan lang siya. Blanko pa rin ang kanyang mukha. Hindi ka magsasalita? Kaninang umaga, tahimik ka rin, ngumiti si Kapitan Kate. Kumuha siya ng isang silya mula sa kabilang mesa at umupo sa tapat ni Miguel. Ang 4 na iba pa ay umupo rin sa paligid niya. Ganap siyang napaligiran. Mag-isa ka lang kumakain? Tanong ni Kate. Tumango si Miguel. Kawawa naman. Siguro wala kang kaibigan. Sabat ni Big Tom. Nagtawanan ang ibang sundalo. Mula ka sa Pilipinas? Patuloy na tanong ni Kate. Oo, maikling sagot ni Miguel. Oh, marunong ka pala mag-Ingles. Labis na pagtatakang sabi ni Kate. Medyo kakaiba lang ang accent pero sakto namang tinawag ang numero sa counter. Number 68. Iyon ang numero ni Miguel. Nang akmang tatayo siya, itinaas ni Kapitan Kate ang kanyang kamay. Ako na ang kukuha. Bago pa man makatanggi si Miguel, naglakad na siya papunta sa counter. Sa isang pulang tray ay may isang hamburger, French fries at isang baso ng cola. Dinala niya ito pabalik at inilapag ang tray sa mesa. Dinampot ni Kapitan Kate ang isang piraso ng French fry, ang pinakamaliit at pinakamaikli. Itinaas niya ito para makita ni Miguel at ng iba pang sundalo at humalakhak ng malakas. Tingnan niyo to, hindi ba't kamukhang kamukha ng yano niya? Ang kahulugan ng kilos ay napakalinaw. Lahat silang 5 ay humagalpak sa tawa. Napapalo pa sila sa mesa. Ang mga tao sa ibang mesa ay napatingin ng may pagtataka. Ang ilan ay nakitawa. Ang iba ay umiling at tumingin sa ibang direksyon. Nanatiling tahimik si Miguel. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Tanging ang kanyang mga mata ang bahagyang lumamig. Hoy Kapitan, hindi ba't sobra na yan? Sabi ni Big Tom habang tumatawa. Ngunit halatang hindi ito pagsaway. Bagkus ay masayang pagsang-ayon. Anong sobra? Totoo naman. Isinausaw ni Kapitan Kate ang maliit na French fry sa plato ni Miguel. Para sa'yo to. Bagay na bagay. Kindat niya. Hindi pa rin umimik si Miguel. Dahan-dahan niyang itinaas ang tray at tumayo. Uy, aalis ka na? Nagkunwaring nagulat si Kate. Walang kuwenta talaga. Suminghal na naman siya. Dala-dala ni Miguel ang tray papunta sa labasan. Ang tawanan ay naririnig pa rin sa kanyang likuran. Nakakainis talaga. Yang mga Pilipino. Walang kibo. Nakita niyo ba? Yung mukha niya, parang robot. Unti-unting nawala ang mga boses. Lumabas si Miguel sa food court. Sinalubong siya ng mainit na hangin ng Hawaii. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Ang tray sa kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngunit pinigilan niya ito. Muli, pinigilan niya. At naglakad. Palayo. Ngunit ito na ang pangalawang beses. 2 beses na siyang ininsulto ng parehong grupo. At sa loob niya, may isang bagay na mas lalong nagigising. Lumipas ang 2 araw.
Patuloy si Miguel sa kanyang tahimik na buhay. Nagjo-jogging tuwing umaga, namamasyal sa paligid ng hotel sa hapon, at kumakain sa karinderiya ni Mang Tonyo sa gabi. Sa panlabas, ito ang schedule ng isang ganap na ordinaryong turista. Mabuti na lang at hindi niya nakasalubong ang grupo ni Kapitan Kate. Mga 3:00 ng hapon ng araw na iyon, si Miguel ay nasa Lanikai Beach. Mas tahimik dito kaysa sa Waikiki. Ang dagat ay kulay esmeralda at ang buhangin ay napakaganda. Sa malayo, makikita ang 2 isla ng Mokolua, may mga turista pa rin. Ngunit hindi kasing dami ng sa Waikiki. Naglatag si Miguel ng banig sa ilalim ng puno ng niyog at umupo para magbasa. Ang mga alon ay regular na humahampas. Ang mga bata ay naglalaro malapit sa tubig at ang mga mag-asawa ay namamasyal. Isang payapang hapon. Nakatuon si Miguel sa kanyang libro, isang librong Ingles tungkol sa estratehiyang militar. Ngunit ang pabalat ay pinalitan ng pabalat ng isang ordinaryong nobela. Sa sandaling iyon, "Mama!" Isang sigaw ng bata ang umalingaw-ngaw. Tumingala si Miguel. Isang babae ang sumisigaw sa dalampasigan. "Tulong! Ang anak ko!" Umiiyak niyang itinuturo ang dagat. Nagtakbuhan ang mga tao. Ibinaba ni Miguel ang kanyang libro at tumayo. Sa tubig, isang batang lalaki, mga 8 taong gulang, ang tinatangay papalayo. Itinutulak siya ng mga alon, palayo ng palayo. Kumakawag ang bata, lumulunok ng tubig, "May makakatulong ba sa anak ko?" Humagulgol ang ina. Tila hindi siya marunong lumangoy. Nakatayo lamang sa gilid ng tubig at pumapadyak. Ilang tao sa dalampasigan ang tumalon sa tubig, ngunit malakas ang mga alon. Ang malakas na agos ay nagpahirap sa paglapit. 2 tao ang lumangoy papalabas, ngunit sa kalagitnaan ay sumuko na at bumalik. "Masyadong malakas ang agos!" sabi ng isang lalaking hinihingal. Ang bata ay lalo pang tinatangay papalayo. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang mga pamilyar na boses. "Tabi!" Si Kapitan Kate, kasama si Big Tom at 2 pang sundalong Amerikano ang dumating. Nakasuot sila ng sportswear. Tila nag-iensayo sila sa malapit at narinig ang kaguluhan. "Kami na ang sasagip sa bata," may kumpiyansang sabi ni Kapitan Kate. Nagbigay daan ang mga tao. Mabuti na lang at may mga sundalo. Tiyak na maililigtas nila siya. Si Kapitan Kate at Big Tom ay sumugod sa tubig. Pareho silang magaling lumangoy, mabilis na lumayo. Ngunit pagkaraan lamang ng mga 10 metro, nagsimula silang bumagal. Itinulak sila pabalik ng mga alon. Ang agos ay mas malakas kaysa sa kanilang inaasahan. Desperadong kumampay si Kate, ngunit hindi siya makasulong. Si Big Tom ay pagod na at napadpad sa gilid. "Hindi maaari!" sigaw ng ina. Ang bata ay tinangay na ng mahigit 30 metro. Ang kanyang ulo na lamang ang lumulutang lubog sa tubig. Si Kapitan Kate ay sumuko na rin at lumangoy pabalik. Paumanhin. "Masyadong malakas ang agos," sabi niya habang hinihingal pagdating sa pampang. Namumutla ang mukha. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang kumpiyansa. "Tumawag na ng rescue!" sigaw ng isang tao. Darating sila sa loob ng 5 minuto. Ngunit ang 5 minuto ay huli na. Tila nawawalan na ng malay ang bata. Ang mga tao ay tumingin ng may desperasyon. Ang ina ay napaupo na sa buhangin at umiiyak. Noon, isang lalaki ang tahimik na lumusong sa tubig. Si Miguel. Nagtanggal siya ng sapatos, nakasuot na lamang ng t-shirt. Walang imik. Pumasok siya sa dagat. Anong ginagawa niya? Bulong ng isang tao. Hindi ba? Yung Pilipinong yon. Napagtanto ni Kapitan Kate habang hinihingal. Hinarap ni Miguel ang mga alon. Dahan-dahang pumasok sa malalim na tubig, hanggang baywang, tapos hanggang dibdib, at pagkatapos ay ganap siyang lumubog at nawala. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo ang lumipas. Baka napahamak na siya? May nag-aalalang nagsabi. Pagkaraan ng mga 40 segundo, malapit sa kinaroroonan ng bata, lumitaw si Miguel.
isang di kapani-paniwalang bilis. Hindi siya lumangoy sa ibabaw, kundi sa ilalim ng tubig. Iyon ang paraan upang mabawasan ang epekto ng agos. Inabot niya ang bata gamit ang isang kamay. Pinanatili niyang nakalutang ang ulo ng bata sa ibabaw ng tubig at nagsimulang lumangoy pabalik gamit lamang ang natitirang kamay. Ayan na! Nailigtas niya ang bata. Nagsigawan ang mga tao. Bumalik si Miguel sa pampang na may kahanga-hangang bilis. Kahit isang kamay lang ang gamit, mas mabilis pa rin siya kaysa kay Kate na 2 kamay ang ginamit. Ang kanyang mga kilos ay makinis at epektibo. Tulad ng isang isda, ginamit niya ang mga alon, binasa ang agos, at gumalaw sa pinakamainam na landas. Wala pang 5 minuto, dinala ni Miguel ang bata palabas ng tubig. Tumakbo ang ina upang salubungin ang kanyang anak. Anak ko! Anak ko! May malay pa ang bata. Umuubo at nagsusuka ng tubig. Ligtas na siya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang galing! Paano niya nagawa? Yun nang ganoon kabilis. Tahimik lang na nakatayo si Miguel sa gilid ng tubig. Napatulala si Kapitan Kate habang nakatingin sa kanya. Si Big Tom at ang iba pang sundalo ay nakanganga rin. Hindi sila makapaniwala na ang bagay na kanilang nabigo ay nagawa ng tahimik na lalaking Asyano. Siguro tsamba lang. Bulong ni Kate, ngunit walang katiyakan sa kanyang boses. Alam niyang hindi iyon tsamba. Iyon ay tunay na kakayahan. At sa unang pagkakataon, isang tanong tungkol sa lalaking ito ang nagsimulang umusbong sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, si Miguel ay nasa kainan ni Mang Tonyo. Ito ay isang maliit na karinderiya malapit sa Chinatown, sa Honolulu. Ang signboard ay may nakasulat na Manila Sunset sa Ingles. Sa loob, may mga pulang parol na nakasabit at sa pader ay isang sulat kamay na menu. Sinigang, 11-12, adobo, 11-3, lechon kawali, 11-FN. Nakaupo si Miguel sa isang sulok. Tahimik na kumakain ng isang mangkok ng espesyal na sinigang. Luto mismo ni Mang Tonyo. May lasa ng Pilipinas. Miguel, iho, narinig ko, may malaking nangyari raw sa beach kanina? Tanong ni Mang Tonyo habang nilalagyan siya ng isa pang baso ng iced tea. Kumakalat ang balita na nagligtas ka raw ng isang bata. Nakatsamba lang po, mahinahong sagot ni Miguel. Tsamba? Ikaw talaga. Napakababa pa rin ang loob mo, ngumiti si Mang Tonyo. Pagpatak ng 6:00 ng gabi, nagsimulang dumating ang mga customer. Karamihan ay mga Phil-Am. Ngunit minsan ay mayroon ding mga lokal na mahilig sa pagkaing Pilipino. Dahan-dahang kumain si Miguel, nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi sa Chinatown ay lumitaw. Ang mga neon lights ay isa-isang umilaw. At ang mga tao ay abala sa paglalakad. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kainan. Si Kate ay nakasuot ng itim na sando at maong. Si Big Tom ay nakasuot ng Hawaiian shirt at shorts. Ito ba yung sikat na kainang Pilipino? Malakas na sabi ni Kate. Tumayo si Mang Tonyo mula sa counter at bumati. Tuloy po kayo. Nang maghanap sila ng mesa, natuklasan ni Kate si Miguel na nakaupo sa sulok. Nanlaki ang kanyang mga mata. Itinuro niya si Miguel. Ayan yung Pilipino. Napalingon din ang buong grupo. Siya yung nasa beach kanina, sabi ni Big Tom. Lumapit si Kapitan Kate sa mesa ni Miguel. Sumunod ang iba. Hi, sabi ni Kate. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tono ay hindi na mapanukso, kundi may halong pagtataka. Ang galing mo sa beach kanina. Seryoso. Tumango si Miguel, hindi pa rin nagsasalita ng marami. Saan ka natutong lumangoy? Grabe ang bilis mo. Tanong ni Kate. Natuto lang. Maikling sagot ni Miguel. Natuto lang? Imposible. Hindi makukuha ang ganoong kakayahan sa simpleng pag-aaral lang. Ipinag-cruise ni Kate ang kanyang mga braso. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nagbabago. Isang diwa ng kompetisyon ang lumitaw. Dati ka bang atleta? Hindi ako manlalangoy. Umiling si Miguel. Kung ganoon, ano ang ginagawa mo? Patuloy na tanong ni Kate. Hindi sumagot si Miguel. Humigop na lang ulit ng sabaw.
Nakakainis. Suminghal si Kate. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagiging walang kwenta, kundi dahil sa hindi nasasagot na kuryosidad. Kumuha siya ng silya at umupo sa tapat ni Miguel. Pustahan tayo? Tumingala si Miguel. Sa unang pagkakataon ay tinitigan si Kate ng diretsyo. Bunong braso, sabi ni Kate. Bunong braso tayo. Isa lang, napatahimik ang paligid. Ang ibang customer ay napatingin sa kanila. Si Mang Tonyo ay nag-aalalang nagmamasid mula sa likod ng counter. Bakit? Tanong ni Miguel. Nagtataka lang. Sabi ni Kate. Gusto kong malaman kung magaling ka lang lumangoy o talagang may lakas ka. Kapitan, hindi ba't dehado siya? Sabat ni Big Tom. Graduate ka ng Ranger School, di ba? Yan ang masaya. Ngumiti si Kate. Ano? Takot ka? Nag-isip sandali si Miguel at dahan-dahang tumango. Sige, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Kate. Okay, ngayon na. Itinaas niya ang manggas ng kanyang damit. Agad na lumapit si Mang Tonyo. Ma'am, sir, hindi po pwede rito. Baka masira ang mesa. Okay lang po, Manong. Ngumiti si Kate. Mabilis lang to. Inayos ang mesa. Inilipat ang mangkok ng sinigang at mga plato. Umupo sina Miguel at Kate na magkaharap, inilagay ang kanilang mga siko sa mesa at naghawak kamay. Mangkok ng maka, ang mangkok, at taisa, ang kamay ni Kate ay malaki. Halos kasing laki ng kay Miguel. Handa ka na? Tanong ni Kate. Tumango si Miguel. Si Big Tom ang nagsilbing referee. Simulan, agad na ibinuhos ni Kate ang lahat ng kanyang lakas. Dahan-dahang tumagilid ang kamay ni Miguel. 10 degree. 20 degree, 30 degree, puno ng kumpiyansa ang mukha ni Kate. Gaya ng inaasahan ko, ngumiti siya. Sinubukan ni Miguel na labanan, ngunit patuloy siyang natutulak. Ang kanyang kamay ay nakatagilid na sa 45 degrees. Tila malapit nang matapos. Nagsigawan ang mga Amerikanong sundalo. Kapitan! Kapitan! At sa huling sandali, bago tumama ang likod ng palad ni Miguel sa mesa, natapos ang laban. Nanalo si Kapitan Kate. Yes! Tumayo si Kate, itinaas ang dalawang kamay. Nagpalakpakan si Big Tom at ang iba pang sundalo. Ganyan ang kapitan. Tumingin si Kate kay Miguel. Kita mo? Ito ang tunay na lakas. Tsamba lang. Yung paglangoy mo. Hindi umimik si Miguel. Hindi rin nagbago ang kanyang ekspresyon. Tahimik na lumapit si Mang Tonyo at tinapik ang kanyang balikat. Okay ka lang, iho? Okay lang po. Mahinahong sagot ni Miguel. Ang grupo ni Kate ay masayang nagdiwang. Umorder sila ng beer at uminom, maingay na nagtatawanan. Ganyan lang talaga ang mga lalaking Pilipino. Hanggang porma lang, napuno ng kanilang boses ang kainan. Tahimik na tinapos ni Miguel ang kanyang hapunan, nagbayad, at tumayo. Bago lumabas ng pinto, lumingon siya sandali. Si Kate ay nakangiti. Itinaas ang kanyang baso. Isang imahe ng isang ganap na nagwagi. Tumalikod si Miguel. At lumabas. Habang naglalakad sa gabi sa Chinatown, tiningnan niya ang kanyang kanang kamay. Ang kamay na sinadya niyang ipatalo. Dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit ang kamay na iyon ay bahagyang nanginginig ngayon. Kinaumagahan, nagkita sina Miguel at Mang Tonyo sa lobby ng hotel. Iho. Maingat na nagsalita si Mang Tonyo. Sinadya mo bang magpatalo kagabi? Hindi sumagot si Miguel, humigop lang ng kape. Naiintindihan ko na. Hindi na nagtanong pa si Mang Tonyo. Sa kanyang karanasan sa buhay, alam niya kung ano ang dapat malaman at kung ano ang hindi. Tanghali. Tumunog ang telepono ni Miguel. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Si Kapitan Kate, paano mo nakuha ang numero ko? Tanong ni Miguel. Hiningi ko sa may-ari ng kainan. May business card ka raw sa kanya, sabi ni Kate. Libre ka ba? Mamayang hapon? Bakit? Isang totoong pustahan. Warm up lang yung kahapon. 3:00 ng hapon. Sa gym ng base militar malapit sa Pearl Harbor. Doon ang tagpuan nila. Malaki ang gym,
Sa isang banda ay isang basketball court. Sa kabilang banda ay mga kagamitan sa pagbubuhat. At sa labas ay may track oval at swimming pool. Pagdating ni Miguel, naghihintay na si Kate at 7 pang sundalong Amerikano. Bukod sa 4 kagabi, may 3 pang bago. Dumating ka na pala, nakangiting sabi ni Kate. Nakasuot siya ng t-shirt ng army at itim na shorts. Ngayon, isang tunay na pagsubok ng lakas. Takbo, pull-ups, at paglangoy, 3 event. Ano sa tingin mo? Tumingin si Miguel sa paligid. Ito ang kanilang teritoryo. Paano kung manalo ako? Tanong ni Miguel. Sa unang pagkakataon, siya ang nagtanong. Kung mananalo ka? Ngumiti si Kate. Taus-puso akong hihingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko. Sige, tumango si Miguel. At kung matalo ako, hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Okay. Deal! Inilahad ni Kate ang kanyang kamay. Hinawakan ito ni Miguel. Sa pagkakataong ito, mahigpit ang kanilang pagkamay. Pareho silang seryoso. Ang unang event ay 5 kilometrong takbo. 12 ikot at kalahati sa track. Handa na! Si Big Tom ang nasa starting line. Handang pumito. Magkatabi sina Miguel at Kate. Mainit ang hapon sa Hawaii. 7. Sa unang 2 kilometro, halos magkasabayan sila. Bahagyang nauuna si Kate. Mahaba ang kanyang mga hakbang at regular ang paghinga. Ganyan ang kapitan! Sigaw ng mga sundalong nanonood. Ngunit pagdating ng 3 kilometro, nagbago ang lahat. Nagsimulang bumilis si Miguel. Nilampasan niya si Kate. 10 metro, 20 metro, 30 metro, lumalayo ang agwat. Ano? Hingal ni Kate. Sinubukan niyang bumilis. Ngunit hindi niya mahabol. Ang bilis ni Miguel ay hindi bumabagal, matatag na parang makina. Pagdating ng 4 na kilometro, ang agwat ay 100 metro na. Nang makarating sa finish line, ang oras ni Miguel ay 18 minuto at 30 segundo. Si Kate ay 15 minuto at 10 segundo. 1 minuto at 35 segundong pagkakaiba. Imposible! Napasandal si Kate sa kanyang mga tuhod, hingal na hingal. Si Miguel ay pinagpapawisan din, ngunit ang kanyang paghinga ay napaka-regular pa rin. Susunod na? Mahinahong sabi ni Miguel. Tumingala si Kate. Sa unang pagkakataon, isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang ikalawang event ay pull-ups. Kung sino ang makakagawa ng pinakamarami ang panalo. Nauna si Kate. 1, 2, 3. Nalampasan niya ang 40, 50, 60. Huminto siya sa 65. Namamanhid na ang kanyang mga braso. Nagpalakpakan ang mga sundalo. Bumaba si Kate. Ipinagpag ang mga kamay. Bahagyang bumalik ang kanyang kumpiyansa. Hinawakan ni Miguel ang baras. Nagsimula. 1, 2, 3. Nalampasan niya ang 30. Tapos 50. Hindi bumabagal. 60. 65. Nanigas ang mukha ni Kate. 70. 80. 90. Tao ba yan? Bulong ni Big Tom. Nalampasan niya ang 100. Sa 110, huminto si Miguel at bumaba. Mabilis ang kanyang paghinga. Ngunit matatag pa rin ang kanyang tayo. Ano ka ba talaga? Tanong ni Kate. Sa pagkakataong ito, hindi na pangungutya, kundi tunay na pagtataka. Hindi sumagot si Miguel. Huling event na? Itinuro niya ang swimming pool. Ang ikatlong event ay 100 metrong butterfly stroke pabalik-balik sa 50 metrong pool. Ang pinakamahirap na stroke. Sabay silang lumusong. Simulan. Sa pagkakataong ito, ibang-iba na. Mula sa simula, sumibad si Miguel. Sa pagkakataong ito, sumibad si Miguel. Ang kanyang mga kilos sa tubig ay perpekto, parang galing sa textbook. Sa 25 metrong marka, doble na ang layo niya kay Kate. Desperadong kumampay si Kate, ngunit hindi siya makahabol. Nang matapos ni Miguel ang 100 metro, nasa 60 metrong marka pa lang si Kate, isang ganap na dominasyon. Umahon si Miguel mula sa pool.
Tumutulo ang tubig sa kanyang katawan, inilalantad ang mga matitipunong kalamnan. Tinapos ni Kate ang kanyang paglangoy at umahon, ganap na pagod. Ang 7 sundalo sa paligid ay walang masabi. Hindi sila makapaniwala. Ang kanilang ipinagmamalaki, si Kapitan Kate, ay natalo sa lahat ng 3 event. Isang malaking pagkatalo. Dati kang sundalo, di ba? Tanong ni Kate. Tumango si Miguel habang pinupunasan ang sarili. Hukbong pandagat. Navsokom! Isang maikling sagot. Ngunit, ipinaliwanag nito ang lahat. Navsokom. Bulong ni Kate. Pero, militar lang din naman ng Pilipinas yan. Ganoon ba kababa ang tingin nyo sa militar ng Pilipinas? Sa unang pagkakataon, diretsahang nagtanong si Miguel. Hindi makasagot si Kate. Tinitigan niya lang si Miguel. At napagtanto niya kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang nagawa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Kate. Ang salitang Navsokom ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Mataas ang kanyang respeto sa sarili bilang isang sundalo. Siya ang unang babaeng nakapasa sa Ranger School Training, isang iginagalang na opisyal. Ngunit ngayon, ganap siyang gumuho. Gumuho sa harap ng isang lalaking Pilipino na kanyang minamaliit. Kinaumagahan, tinawagan niya si Miguel. Huling beses na, ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Sa pagkakataong ito, isang labanan ng mga tunay na sundalo. Nag-alinlangan sandali si Miguel. Bakit kailangan mong gawin to? Gusto kong patunayan na hindi ako talunan. Inaamin ko. Isa kang Special Forces. Pero gusto kong ipakita na kaya ko pa ring maging mas magaling. 2:00 ng hapon, sa training ground ng Schofield Barracks. Isang malawak na lugar na may mga bundok ng Hawaii bilang background. Mayroon ditong obstacle course, rope climbing, at firing range. Nakahingi si Kate ng espesyal na pahintulot mula sa kanyang superior dahilan. Isang friendly training kasama ang isang sibilyan. Kahit alam niyang hindi sibilyan si Miguel. Pagdating ni Miguel, mahigit 20 sundalong Amerikano na ang nag-aabang. Kumalat na ang balita. Isang Pilipinong galing sa Special Forces ang makakalaban ng ating kapitan. Tiningnan nila si Miguel nang may pagtataka. Si Kate ay nakasuot na ng kompletong combat gear. Helmet, tactical vest, knee pads. Kailangan mo ba ng gamit? Tanong niya. Hindi. Ganito na lang ako, sagot ni Miguel. Nakasuot lang siya ng itim na t-shirt at khaki pants. Simple lang ang rules, paliwanag ni Kate. Mula rito hanggang doon, itinuro niya ang isang punto na mga 500 metro ang layo. Sa daan, kailangang malampasan ang mga hadlang, umakyat sa lubid, magtaob ng gulong, at sa huli, pagbaril. Tatamaan ang 5 target para matapos. Kung sino ang mauna, siya ang panalo. Tiningnan ni Miguel ang buong course at tumango. Simulan na natin. Nang magsimula ang hudyat, tumakbo silang dalawa. Sa unang 100 metro, bahagyang nauuna si Kate. Ngunit sa unang hadlang, isang 2 metrong pader na kahoy, lumitaw ang pagkakaiba. Kinailangan ni Kate na kumapit sa lubid para umakyat. Si Miguel naman, habang tumatakbo, itinapak ang paa sa pader at lumundag, isang parkour technique. Ano yon? Nagbulungan ang mga sundalo. Ang ikalawang hadlang ay mga gulong na nakabaon sa lupa. Mabilis si Kate, ngunit nadulas ng isang beses. Si Miguel ay parang sumasayaw. Eksakto sa gitna ng bawat gulong ang kanyang tapak at mabilis na dumaan. Perpekto ang kanyang balanse. Nauuna na si Miguel. Ang ikatlo ay pag-akyat sa lubid. Isang 10 metrong lubid. Umakyat, patunugin ang kampana, at bumaba. Nagpupumilit si Kate na umakyat gamit lang ang lakas ng braso. Ngunit si Miguel, ginamit ang kanyang mga kamay at paa, umakyat na parang unggoy. Sa pagbaba, mabilis siyang dumulas. Mas mabilis siya ng 20 segundo. Hindi ka panipaniwala. Bulong ni Big Tom. Lalo pang sumeryoso ang mga mukha ng mga sundalo. Ang ika-4 ay pagdaan sa ilalim ng 30 metrong barbed wire. Pareho silang mabilis gumapang. Ang kilos ni Miguel,
ay makinis na parang ahas. Ang huling bahagi, ang firing range. Nauna si Miguel at kinuha na ang baril. Isang M4 rifle na may paintballs. Nagmamadaling kinuha ni Kate ang kanyang baril. Pinigil ang hininga at umasinta. Bang! 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 Nagsimulang magpaputok si Kate. Unang putok, tama. Ikalawa, tama. Ikatlo, sablay. Umasinta ulit. Ikaapat, tama. Ikalima, sa sandaling iyon, 5 sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw mula sa tabi niya. Bang 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 bang! Si Miguel. Tila hindi man lang siya umasinta. Itinaas niya lang ang baril. At sunod-sunod na nagpaputok. Lahat ng 5 target ay tinamaan. Wala pang 3 segundo, natigilan si Kate. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na baril. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kanyang baril at tiningnan siya. Ang kanyang mukha ay mahinahon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaiba na. Sa unang pagkakataon, iyon ang mga mata ng isang tunay na sundalo. Malamig, tumpak, at desidido. Tapos na, sabi ni Miguel. Ang mahigit 20 sundalo sa paligid ay walang nangahas magsalita. Nakatayo lang doon si Kate, nakatingin sa kanya, nangingilid ang mga luha hindi malinaw kung dahil sa galit, kahihiyan, o pagsisisi. Akala ko lang. Mahina ka. Dahil Pilipino ka. Nauutal niyang sabi. Hindi umimik si Miguel. Tumalikod lang siya at nagsimulang umalis. Sandali! Sigaw ni Kate, ngunit hindi huminto si Miguel. Nagpatuloy siya sa paglakad, unti-unting nawala sa paningin. Napaluhod si Kate, isang ganap na pagkatalo. Hindi pagkatalo sa kakayahan, kundi pagkatalo ng kayabangan. At alam niyang nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Ngunit ang mas malaking katotohanan ay hindi pa niya alam. Nang gabing iyon, nag-inom si Kate ng mag-isa sa kanyang silid. Kinaumagahan, maaga siyang gumising. Ito ay isang espesyal na araw. Ang pagbubukas ng seremonya para sa PH-US Balikatan Joint Military Exercise, isang malaking taunang kaganapan kung saan ang mga special forces ng dalawang bansa ay magkakasamang mag-ensayo sa loob ng 2 linggo, 10:00 ng umaga. Sa malaking auditorium ng Joint Base Pearl Harbor Hickam, sa likod ng entablado, magkatabing nakasabit ang mga bandila ng Pilipinas at Estados Unidos, puno ng mga sundalo mula sa 2 bansa, ang bulwagan. Si Kapitan Kate ay nakaupo sa unahang hanay. Umakyat ang MC sa entablado. Mga ginang at ginoo, sisimulan na po natin ang seremonya. Pagkatapos ng mga formalidad at talumpati ng US Pacific Command Commander, nagpatuloy ang MC. At ngayon, ikinararangal kong ipakilala ang commander para sa joint military exercise na ito. Isang opisyal na ipinadala mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Siya ay may 20 taong serbisyo sa Naval Special Operations Command, ang pinakamahusay na unit ng Pilipinas. Tumingala si Kate. NAVSOCOM. Narinig na niya ang pangalang iyon, isang malaking karangalan na ipakilala. Si Coronel Miguel Reyes. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Mula sa gilid ng entablado, isang lalaki ang lumabas. Nakasuot siya ng formal na uniforme ng hukbong pandagat ng Pilipinas. Madilim na asul na Amerikana, mga balikat na kumikinang sa ranggo ng koronel na may mga bituin at guhit. Sa kanyang dibdib, isang hanay ng mga medalya at parangal. Umakyat ang lalaki sa podium. Namutla ang mukha ni Kate na parang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Natuyo ang kanyang mga labi. Ang lalaking iyon ay si Miguel. Hindi, si Coronel Miguel Reyes. Ang lalaking nakita niya sa dalampasigan, ang lalaking ininsulto niya sa kainan, ang lalaking tumalo sa kanya sa training ground kahapon. Yung lalaki! Pabulong niyang sabi. Si Big Tom na katabi niya ay nakanganga rin. Diyos ko, yung Pilipinong yon. Tumayo si Coronel Miguel Reyes sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Magandang umaga.
Ako si Coronel Miguel Reyes, ang inyong commander para sa pagsasanay na ito. Ang kanyang Ingles ay napakabihasa, perpekto ang bigkas, blanko ang isip ni Kate. Coronel. Nabsocom. Ang mga salita ay umiikot sa kanyang ulo at may gusto pa akong idagdag, nagpatuloy si Coronel Reyes. 5 taon na ang nakalilipas. Naparito na rin ako bilang isang instructor, nag-iensayo sa mga kandidato ng Ranger School ng US Army. Tila huminto ang puso ni Kate. 5 taon na ang nakalilipas. Iyon ang panahon na sumali siya sa Ranger School training. Naaalala ko pa ang ilang mahuhusay na kandidato, lalo na ang unang babaeng sumubok sa hamon na iyon. Huminto sandali si Coronel Reyes. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga manonood. Ang kanyang tingin ay huminto kay Kate. 1 segundo lamang, tila nakilala niya ito. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, nakalulungkot. Nabigo ang kandidatong iyon sa huling pagsubok. Ngunit lubos kong hinangaan ang kanyang diwa ng pagsubok. Noon lamang naalala ni Kate ang mukha ng Pilipinong instructor na nagbagsak sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Siya nga iyon. Inaasahan ko ang inyong buong pagsisikap sa pagsasanay na ito. Itinaas ni Coronel Reyes ang kanyang kamay sa isang saludo. Lahat ng sundalo sa bulwagan ay tumayo at sumaludo pabalik. Nanginginig na itinaas din ni Kate ang kanyang kamay, ngunit ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Kahihiyan, pagsisisi, paninisi sa sarili, lahat ng emosyon ay naghalo-halo. Natapos ang seremonya. Pagkaraan ng 3 araw, nagsimula ang formal na pagsasanay. Nagbago si Kate, naging tahimik siya at maingat. Pinamunuan ni Coronel Reyes ang buong pagsasanay patas, mahigpit ngunit laging may respeto sa lahat. Sa 5 araw, sa isang night survival training sa bundok, nilapitan ni Coronel Reyes si Kate na nag-iisa. "Kapitan," tawag niya. "Sir!" Gulat na tumayo si Kate at sumaludo. "Maupo ka," sabi niya at umupo sa isang bato sa tabi niya. "Coronel." Nagsimulang magsalita si Kate na nanginginig ang boses. "Humihingi po ako ng tawad. Sobra-sobra po akong nagsisisi. Alam ko." Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Coronel Reyes. "Alam ko kung ano ang pinagdaanan mo para makarating dito. Alam kong mahirap. Ngunit hindi iyon dahilan para maliitin ang iba. Hindi ba't alam mo rin kung gaano kasakit ang pakiramdam na minamaliit?" Bumuhos ang mga luha ni Kate. "Coronel, paano niyo po natiis ang lahat ng iyon? Kung ako po iyon, agad kong inilabas ang aking pagkatao." Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Coronel Reyes. "Sa totoo lang, hindi madali. Lalo na noong hawak mo yung French fry at tumatawa ka. Ngunit mayroon akong misyon na itago ang aking pagkatao. At isa pa?" Tiningnan niya si Kate ng diretsyo. Madaling magalit, ngunit ang pagtitiis at pagsisikap na umunawa. Iyon ang tunay na lakas. Ang isang sundalo ay hindi lang nangangailangan ng lakas, kundi pati na rin ng talino at pasensya. Itinatak ni Kate ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Iyon ay isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. "Tumayo ka." Tumayo si Coronel Reyes. "Kapitan, isa kang sundalo na may sapat na katangian upang maging mahusay." Inilahad niya ang kanyang kamay. Nanginginig na hinawakan ito ni Kate. "Salamat po, sir." Maraming salamat." Sa ilalim ng malamig na kalangitan ng gabi sa Hawaii, 2 sundalo ang nagkaunawaan at nagkaroon ng respeto sa isa't isa. Ang nasyonalidad, kasarian, at ranggo ay hindi na mahalaga. Sila ay mga kasamahan lamang na naglalakbay sa iisang landas. Natapos ang 2 linggong pagsasanay. Sa araw ng pagtatapos, huling kinausap ni Kate si Coronel Reyes. "Coronel, puwede po ba akong magtanong ng huling tanong?" "Sige, 5 taon na po ang nakalipas. Ano po ang dahilan kung bakit niyo ako ibinagsak?" Nag-isip sandali si Coronel Reyes. "Hindi dahil sa lakas mo, dahil kulang ka pa sa teamwork. Gusto mo lang na ikaw ang laging nagniningning."
Tumango si Kate. Ngayon, naiintindihan ko na po. Sumaludo siya. Sumaludo rin pabalik si Coronel Reyes at naghiwalay sila, bumalik si Kate sa kanyang unit. Bumalik si Coronel Reyes sa Pilipinas. Ngunit ang aral na natutunan nila sa loob ng 2 linggong iyon ay mananatili magpakailanman. Ang tunay na lakas ay hindi nasa kalamnan, kundi sa pagrespeto sa iba. Ang tunay na katapangan ay hindi sa pakikipaglaban, kundi sa pagtitiis at pag-unawa. At ang halaga ng isang sundalo ay hindi nasusukat sa ranggo o nasyonalidad. Mula sa araw na iyon, ganap na nagbago si Kapitan Kate. Kalaunan, madalas niyang sabihin, ang Pilipinong koronel na nakilala ko sa Hawaii ang pinakadakilang guro sa aking buong buhay.